Nabruling mo na sa misis. Oy, Ustad! Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kamusta? Halatang ano, pinaganda. Ustad, may katanungan po ako, Ustad. Ano ba yung masasabi niyo dun sa ano? Sa video ni Bibi Gandang Hari na... Bibi? Bibi Gandang Hari na naghijab siya. Nararapat po ba yun sa atin bilang isang Muslim? Nadami-dami ng issue. Nadami-dami ng issue yung pag-uusapan pa. Panel. Okay. Kasalanan yun eh. Ba't ka ba concern doon? So bilang isang balik Islam, para at least mapaliwanag ko rin sa mga magtatanong, kasi isa rin ako walang kaalaman, dapat pag walang kaalaman, magtanong tayo sa nakakaalam. So alhamdulillah, just Ustad. Ustad, ano ba yung sagot natin doon? Ngayon na ba? Hindi, bukas na. Siya ba si Ustad? So alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unang-una ay sa Islam kasi kinokondina natin kung ano yung kalapastangan na ginagawa sa ating relihiyon, patungkol sa ating relihiyon. I mean, there is no, sabihin natin, room for the mocking against our religion. Diba? Walang duda, ito ay hakbang at ito ay action, kumbaga, ng istihza. Kumbaga, sabihin natin istihza, yung pangungutya sa ating relihiyon. Diba kasi, paano natin masabing ito ay pangungutya? Although, alam natin, we have no room also, we have no right also to ask what is inside of the hearts of every one of us. Kung ano man ang kanyang layunin, sa kanya na yun. Pero ang ating inuhusgahan dito ay batay doon sa kung ano yung nakikita natin. Kung ano yung apparent, no? Kung ano yung malinaw na nakikita natin dito. Sa Islam kasi, malinaw, no? Yung lalo pa sa issue ng kasarian, I mean, there is no doubts, diba? And there is no, kumbaga, tawag dyan, no arguments, no, sa usapin na yan, tungkol sa kanyang kasarian. Alam natin, everyone knows that, no? Which is mal'una. I mean, sorry for that term, sapagkat talagang hindi natin maiwasan, but yun talaga yung term na ginamit mismo sa textual proof or textual evidence na yung mga kagaya niyan is mal'una. Ang ibig sabihin ng mal'una ay sinusumpa, cursed. Na batay sa hadith ng Prophet Sallam, sinusumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala yung mga lalaki na nagpapakababae at yung mga babae na nagpakalalaki. Lalo pat mga ganun ay talaga namang, I mean, totally changed. Kung sabi nga, nag-gist na ba siya talaga na, ano? I mean, physically, ginawang babae ng kanyang sarili. Diba? Pero masakit man tanggapin. Pero yun talaga yung ano ng Islam eh. Diba? So, ibig sabihin, yun talaga yung sinasabi ng Islam. Yun talaga yung sinasabi ng pruweba, ng batayan. Hindi ko salita ito na siya'y maluna, na siya'y cursed. Hindi galing sa akin yan. Yung judgment na yan, hindi galing sa akin, kundi galing mismo sa katibayan natin. At tayo mga Muslim, sino tayo para ikontrahin yun? Samantalang, dineklara na mismo ng nas o ng, kumbaga, ng textual proof na siya ay tinatawag ng cursed. Di ba? Walang duda. But of course, I mean, lahat naman ng buhay, may pagkakataon magbago. And ano pa rin, may chance pa rin yun. Hindi natin pwedeng agawin din yun sa ano niya eh, sa kanya yun. At ipagkait sa kanya yun. Na hindi tayo pwede din pangunahan yung Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabihin natin impyernong apoy na siya, o di naman kaya hindi na siya pwedeng magbago. Kasi kahit pa a single moment ng isang tao, pwedeng baguhin ng Allah ang puso ng isang tao. Ba pwedeng baguhin niya, no? Kaya siya yung muqallibal qulub. Siya yung tagapagbago at tagapagbaligtad ng puso ng tao. So hindi natin pwedeng ipagkait yun sa kanya. At the same time, hindi natin pwedeng alisin sa kanya yun. Okay na, someday hopefully Allah will guide him. But doon sa mga action na ginagawa niya, hindi rin yun, aprobado sa Islam. Yung ginagawa niya na magsuot ng Muslim dress pa. Na yun yung kumbaga, yun yung shi'ar
Alam mo yung shiar, ibig sabihin ito yung tinatawag na malinaw na trademark ng kababaihan nating Muslim. Na siya yung tinatawag ng hijab. Modesty. Oh, yan yung simbolo ng modesty ng kababaihan natin. At yun ang distinguish ng babaeng Muslim sa hindi Muslim. Tapos, alam mo yung gagamitin lang sa ganun tinatawag na paraan. And by that appearance, and by that features, that is hijab. Walang din. Ito isang pangungutya. Isang tinatawag na pangungutya. At the same time, pumasok siya ng masjid na nakaganon. And for what? Diba? So, that's another level of tinatawag na istihza. Na kung saan ay yung lugar na alam nyo, yung tinuturing natin sagrado na maging sa tinatawag na curse na, alam mo yung panalita ng yung disrespect na manners at saka disrespect utterance or term na hindi natin pwedeng sabihin sa loob mismo ng masjid dahil ito ay lugar para sa pag-alala sa Allah, and yet she or he is there, no? Na para umano doon, that is ito nga blasphemy, no? Ito ay kalapastanganan na hindi talaga yun tinutolerate ng Islam. Nasabi na it's okay, hindi pwedeng sabi ng Islam it's okay yan, ay okay lang yan, ganito ganyan. No, okay, malinaw, ang baluktot ay baluktot kailanman, diba, lalo pat pa sa ganun tinatawag na larangan. So di pwede, diba? So ang lugar na kinikila natin sa sagrado, subhanallah, ay ito ay bagay na kung saan ay mga ibang mga tao na ina-allowed na lang na nakalapastangan ito. Di ba? Kaya nga ito ay malinaw, sinabi na sa ng Quran, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzihun, la ta'tadhiru faqad kafartum ba'da imanikum." Di ba? Sabihin mo Muhammad sa kanila ng mga tao na sa aya ba, na sa Allah ba, sa kanya mga palatandaan. At ang masjid ay kabilang sa palatandaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa kanyang propeta ay kayo ay mangungutya sa kanila. There is no excuse. Tunay na kayo ay nag-commit ng disbelief pagkatapos magkaroon sa inyo ng pananampalataya. How much more ang isang hindi mananampalataya? Yun nga, sa isang mananampalataya, nakakommit siya ng kumbaga ng pangungutya laban sa Allah at laban sa kanyang mga aya. At mas kabilang sa ayon ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din sa kanyang propeta, tapos ginawa mo yon, magiging kafir ka pagkatapos magkaroon ka ng iman. How much more sa isang hindi mananampalataya na gumawa nito? And Islam does not tolerate that action, of course. Kaya kinukundina natin yon na hindi dapat yon at hindi dapat tayo maging maluwag sa ganung bagay. I mean, kung gusto niya maging curious sa tinatawag na, kung ano yung laman ng masjid, kung gusto niyang respetuhin yung mga kamusliman at kung ano man yung slogan ng Islam in a rightful way. Dapat magkaroon siya muna ng prior knowledge o consultation sa mga scholars, sa mga knowledgeable person bago niya gawin niya. Kaya hindi natin maiwas, hindi natin makontrol kung ano yung bato at ano yung balik ng mga tao, especially ng mga Muslim laban sa kanya, sa kanyang ginawa. Not for you? Ha? No. Not with us. It is not ours. Okay. It is not belong to us. So yun. That is very, kumbaga ay sports car. Ito yung car ko. Yung dilaw. Ano nagbigay na susay? So yun. Malinaw? So Islam, we do not tolerate that. Malinaw? We don't tolerate. Kung ano yung tinatawag na. So in short, Ustad, talagang mali yung ginawa na yun. Exactly. Mali talaga yung ginawa niya. Kasi nobody can, no scholars, no knowledgeable person can will approve that. Kasi kung meron makita na non-Muslim at hindi alam ang katuruan ng Islam, isipin nila, ay pwede pala yung ganito. Yes, kabilang yung magiging diba? Yung mga disadvantage. Magiging way yun para sabihin ganyan pala yung Muslim. Kasi kung curious siya kung ano yung nalaman ng masjid, you can search din. Pwede naman siya mag-search pwede naman siya magtanong kung ano yung nalaman ng masjid. Bakit pa niya kailangan putas, ganun pa yung bihis niya. Diba? Ba't ganyan pa yung tinatawag na niya? Means for what? Ika nga, kung gusto, o sabi natin, kung palagay natin nandito, respeto niya yung mga sabihin natin, yung mga musliman, o ano man yung mga tungkol sa rin yung mga Muslim, in the right way. In the right way. Di ba? Magkaroon siya ng right knowledge bago niya gumawa siya ng action sa tinatawag. Upang sa ganun, hindi siya maging liable kung ano man ang gawin niya. Diba? At hindi siya maging subject of controversy. Balang araw kapag ginawa niya yun. Now, no doubts, ika nga na, hintayin mo yung reaction ng mga kamusliman. Lalo pat yung mga maiinit yung ulo at saka
masisidhi yung kanilang concern sa kanilang relihiyon. Di ba? So, sa mga nagsabi na ipagduan na lang natin sila, yes, wala namang ipagduan natin siya. Wala namang problema din ipagduan natin siya, pero at the same time, hindi tayo pwede maging, tolerate natin yung kanyang ginawa. That's okay. Babalik ka sa... So you have to also, paano maging balance. Di ba? There's a toleration also, and there's a moderation at the same time. Di ba? So kailangan balance yun. And there's also tinatawag na, viewing in some aspects, ika nga, para maging kaya hindi, we do not agree kung ano yung ginawa niya. Kailanman hindi natin pwedeng yun. And at the same time, we are hoping also at the same time na Allah will guide. Okay, well, Allah will open his or her heart patungo sa tinatawag na Islam. Okay? Yes, kasi Kasi yun ang original eh. kahit palitin niya lahat ng bagay sa kanya. Nagpaputol na siya. Paggawa siya. Bahala siya, buhay niyang ba't Kahit na naputol yun. Kahit anong putulin. Kung naputol yun, bawal na sa kanyang pag-asawa. Kasi it doesn't mean na pinutol na yung ari niya, mapapalitan yung original na kasarian niya. Halimbawa, for example, si Abdullah, dahil sa sobrang galit na kanyang asawa, pinutulan siya ng titi. Sorry for that term, ng ari niya. Hindi na siya maging lalaki kasi pinutulan ng ari. No. Hindi yun basihan na mawalan siya ng kasarian dahil naputulan siya ng ari. Still, na kung ano yung original na kasarian sa kanya, binigay sa kanya ng Allah, doon tayo babalik. Pwede balik niya. Kahit palitan niya yun ng ibang sinala. Kahit ibahin niya yun. Kahit ibahin niya yun. Okay? Hindi, wala siyang authority na gawin yun, ika nga, in the first place. Mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun yung aking doon. Okay, huwag tayo magiging mutasyadid sa lahat ng aspeto. Kasi huwag tayo magiging mutasahil sa lahat ng aspeto. Magiging easy ka nga sa lahat ng aspeto tungkol doon sa kanyang ginawa. Okay, mutasyadid tayo kung ano yung mali talaga niya. Hindi talaga natin pwedeng sabihin natin gawing tama o ituloy at gawing tama kung ano yung tinatawag na mali. Hindi pwede mangyari yun. Sabihin okay lang yan, tama yung ginawa yan, no. No, we will never say that. At the same time, we are also hoping na inshallah, we will give a room for him na inshallah, ito nga hope. And of course, yan, iduaan natin sa Allah na way, so igabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Jazakallah Ustad, sa napakaliwanag at detalyadong sagot. Kahit sa madilim, nakapaligiran. Maliwanag mo kasagutan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.